Personal problem na yan ng Duterte, wag na tayo makisawsaw. Hindi po ako nakikisawsaw. Sinasabihan ko nga yung mga dilawan. Hindi po ako nakikisawsaw. Wala po akong tinatalakay. Sinasabihan ko lang po, wag nyo nang gamitin kayong mga dilawan, kakamping, at mga loyalista, yung mga away-away kuno, wala namang away sa mga Duterte. Hindi po ako nakikisawsaw. Ang sabi ni Auntie Claire, masarap daw tumahol dahil malaki sahod niya. Hindi, meron. Meron sinabi ngayon, nakalimutan ko tuloy. Mamaya maalala ko yun. Sabi ni Auntie Claire, Boss Bans, pathological liar na ang dating ni Reza. Paniwalang-paniwala sa mga kasinungalingan niya. Tama po eh. Alam niyo po, sa totoo, kaya hindi ako believe sa yung mga lie detector. Epektibo po yung lie detector pag first time mo nagsinungaling. Alam mo yun, yung, kasi kakabahan ka eh. Pero pag sinungaling ka talaga, yung nasa buto mo na, kayang-kayang ano yan eh. Yung di ka sanay magsinungaling, tapos bigla ka nagsinungaling, mahuhuli ka ng ano eh, ng anong tawag dyan? Lie detector. Pero kung sanay na sanay ka na magsinungaling, hindi ka mahuhuli niya. Problemahin natin kung saan nakuha ang droga Problemahin natin kung saan nakuha ng droga si BBM. Hindi ko pinoproblema yan kasi wala naman na naniniwala na totoong drug hole yan. Boss Bas, pathological liar. Boss Badong Idol, watching from Los Angeles, pa-shoutout sir. Sir Bad, sana harapin ni Amy si Boying bilang ombudsman. Yan yung problema natin, no? Paano yung kaso ni Boying sa ombudsman kung siya magiging ombudsman? Naglabas na mga chat nila ni Rene at Ontiveros, sir. Pinabulaanan na nga ng tao na hindi niya kahit kailan, hindi niya mini-message. Oh. Kaya nga po, kayo kung naniniwala kay Ontiveros, wala tayong magagawa eh. Kaya nga po, kanya-kanya pong kwento eh. Ang sinasabi ko po sa inyo, hindi po, yung tao nga nagsabi, hindi ko mini-message, hindi ko tinitext. Tapos sasabihin nyo ngayon, nagpakita na si Ontiveros. Ang tao nga, ang magpapasya kung ano sa kanila. Kaya nga dapat imbestigahan na si Reza Ontiveros para malaman ng tao. Pwede po yan, magkakaharap. Kung magkakaharap po, ganun po yan. Pero kung sasabihin nyo po sa akin na, pinakita na ni Reza Ontiveros, kung naniniwala kay Reza Ontiveros, hindi ko po kayo mapipilit na maniwala kay Jing Paras. Hindi ko kayo mapipilit na maniwala kay Rene. Ganun talaga ang buhay. Di ba? Yan yung lagi kong sinasabi. No, yan po yung lagi kong sinasabi sa lahat sa inyo. Hindi po natin makukumbinsi ang lahat ng tao. Ang importante, naglalabas din tayo ng katotohanan ayon sa atin. Bahala na po yung tao. Kasi unfair naman yun na paniniwalaan na lang natin. Yun nga yung kagandahan ng mayroong kang social media, mayroong kang mga vlogger. Hindi na lang po yung nagsasabi ng totoo yung mga mainstream media. Katulad niyan, si Conte mismo nagpahayag na hindi totoo. Na sinabi niya na tinanggihan ng Belgium, ng Australia. Di ba ilang araw nang binabalita yan? Na tinanggihan na ng Australia, tinanggihan na ng Belgium, si Tatay Digong. Yung pala hindi, at ang kinukot si Conte, yung pala hindi naman pala galing sa kanya. Yun yung sinasabi kong kaya yung social media, talagang game changer siya. Yung mga vlogger, game changer talaga. Kasi nagbibigay kami na alternative eh.
Hindi namin, kaya lang yung iba, is, nakikipagpatayan sila, eto tama, kung ayaw nyo, parang ganun, hindi po ganun. Ako tinanggap ko na yan, matagal ng ganyan. Yung totoo sa inyo, mali sa amin. Yung mali sa amin, totoo sa inyo. Di ba? Bakit kayo manggigigil kung hindi tatanggabit ng loyalista na si Tatay Digong ay pinakamagaling na presidente? Anong kakasama ng loob nyo? Boss, sino kaya kakuntsaban ni Risa? Ang galing magsinungaling. Ay, ewan ko kung bakit kinakailangan nyo pang maghanap ng kakuntsaba. Alam ko na. Hulaan ko kung bakit naghanap kayo ng kakuntsaba. Di ba? Kasi may nagsabi sa inyong vlogger na may kakuntsaba yan. Yung mga tsorya kasi, si Risa Ontiveros, ako naniniwala, yung ambisyon niya, may ambisyon siya maging presidente balang araw. No? Hindi niya po hindi niya po kinakailangan na kakuntsaba para maging presidente siya. Sa tingin niya, ginagawa niya lahat. Yan ba naman, panahon pa, hindi pa po siya senador. Mahilig na siyang gumawa ng kwento. Yun nga kay Corona, di ba? Si Miriam na nga nakapuna na mga hearsay. Nung tinanong saan galing yung impormasyon nila, kay Risa Ontiveros. Malamang yung sinasabi niyong kakuntsaba niya, hindi pa sila good noon. Gawa-gawa rin nila yung email account. Tayo po bang gagastos sa witness na ipapadala sa ICC? Gobyerno po natin gumagastos. Boss, nilaglag ni BBM tamba si virus. Hindi ko alam. Wala akong masabi dyan. Ang tingin ko, may sariling diskarte yan si Ontiveros. Ba't kinakailangan nila ilaglag kung eto ibig nyo sabihin, hawak ni BBM tsaka ni ano ngayon, para sundan ko lang, ibig sabihin, hawak ni BBM ngayon at ni Tamba si alias Rene? Yung ba gusto nyo sabihin? Let us see. Kasi ako, bakit ilalaglag nyo si Ontiveros? Threat ba siya? Hindi naman threat si Ontiveros. Ang pinagtutuunan lang ng pansin sa tingin ko, yung mga threat. Si Ontiveros never na magiging threat kasi walang bilang si Ontiveros eh. Kahit na ano po ang ginagawa, no? Walang hindi po siya threat. Okay. Kinamumuhian ko rin yan si Ontiveros, sir, dahil gawa-gawa mga kaso lalo na sa Parmali. Ayan. Maga kasing nagpahiwatig si Risa na magpresidente siya. Kahit naman magpahiwatig siya, magpresidente siya eh. Boss Bad, sino kaya kukuntsaban ni Risa? Ang galing magsinungaling. Pa-shoutout, Boss Bad, kay Mikey Retualo, my only one from Tanay Rizal. Hindi pa sila nakakaraos kay hindi pa sila nakakaraos kay BP Sara eh. Hindi nila abalahin yung sarili nila na magtitirahan po yan eh. Alam nyo po, magtitirahan po yan. Inuuna lang nila yung mga Duterte. Ang problema, inuuna nila, hindi nga sila manalo-nalo sa mga Duterte, lalong lumalakas yung mga Duterte, di ba? Kaya wala na magiging second phase. Kumbaga, nagsasama, excuse me po, nagsasama-sama sila lahat.
para pabagsakin yung mga Duterte. Ang problema, pinagtutulungan silang lahat ng mga Duterte. Malakas kasi ang kakampi ng mga Duterte. Taong bayan. Iyan. Tama ka dyan, sir. Dapat disqualified na si Remulla as candidate or applicant as ombudsman. Knowing tong gobyerno na to, lahat po ng mga hindi pangkaraniwan kaya nilang gawin. Pag naging ombudsman pala si Remulla, hanggang 2033 pa ang magiging katapusan ng terms niya. Naku, uupuan lang niya magiging kaso ng mga kaalyado kung sakaling may isang pang kaso. Posible, di ba? Basbas may interview daw si Comelec Garcia sa Net25. Kung ang Pilipino nakapag-asawa ng foreigner, nawawala daw ang kanyang pagka-Pilipino. Palagay ko pahiwatig yan sa presidential election sa 2028. Mawawala yung pagka-Pilipino. Hindi ko alam kung ano yung tuntungan nun. Pasensya na. Guro, kung nakapag-asawa ka ng Pilipino, tapos sa ibang bansa kayo tumira, mawawala pagka-Pilipino mo. Kung dito kayo, at ang gusto mag-convert yung asawa mo, di walang problema. Walang pinakita si Risa kung hindi quote lang. Kung talagang totoo sinasabi niyang nag-email sa kanya, yung alias Rene, yung email mismo ipakita niya. Naniniwala naman kayo dyan. Pag sanay talagang kaya kita nyo ang bilis. Pati sila Kiko at Bam, nandidiri na ni Risa. Yun ang problema pag pinandirihan ka na ng mga kapwa mo. Hindi nga sila, hindi sila, walang nagbibigay ng pahayag, na pabor kay Risa, nililigtas nila sarili nila. Kanya-kanyang depensa at impluensya matira matibay. Correct? Ang tanong, boss, iimbestigahan kaya yan sa Senado si Risa? Iyon ang matinding tanong. Sana. Boss Buds, threaten si Tambi kay Risa, 3% si Risa sa sana. Kaya hindi... Natawa ako. Threaten kasi 3% si Tambi. Tinalo pa rin siya ni Risa. Yun po yun no? Kasi ako, politiko ko. Kung may titirahin ako. Di ba? Kasi tignan nyo, illogical po sa akin yun Di ba? May gusto kong pabagsakin sa mga politiko. Nagtata. Hindi ako 3% tsaka 1%. Nagpaplanuhan. Di ba? Ayan, maganda yung pinakita ni Floren Castro, Carlo. Di ba? Ibig mo sabihin, pag iisipan mo ng plano, yung 3%, pag pababagsakin mo pa ba yung 3%? Ayun yung sinasabi ko. Yun po yung sinasabi ko. Ba't di ka kasama sa kinasuhan ni Risa Servans? Hindi ba ako, meron na ba? Sino daw mga vlogger yung kinasuhan? Natawa talaga. Kasi dyan na kayo, minsan lang ako matawa ng ganito. yung 1%. Kaya ini-ignore ko yun yung may kasabwat siya. O kaya pinagplanuhan siya na pabagsakin si Risa Ontiveros. Kasi nga wala siyang bilang, di ba?